Minatyagang mabuti ni Inspektor Sarmiento ang gagawin ng aswang, pero naglaho ito sa isang kisap mata. Ang bilis niya! Nagulat si Inspektor Sarmiento nang makalapit kaagad sa kanya si Katuring. Isang sipa ang pinakawalan nito at tinamaan sa dibdib ang inspektor. Sa lakas ng sipa ay tumilapon siya ng ilang metro papunta sa puno. Bumangga na parang sasakyan ang katawan ng pulis at sumakit ang likod nito. Hindi pa man siya bumabagsak ay nakarating na kaagad sa kanya si Turing at isang sipa ulit ang ipinamalas nito. Umiwas si Inspektor Sarmiento pero isang suntok kaagad ang sumunod dito. Napaigig ang inspektor nang kainin nito ng buo ang malalaking kamao ng aswang. Sa lakas ng suntok ay tumilapon muli ang pulis papunta sa kabilang puno. Napahiyaw sa tuwa ang mga nakabalabal na aswang dahil tila unti-unti nang natatalo ni Katuring ang pakialamerong lalaki. Halos hindi na ito makatayo dahil sa panghihina mula sa magkakasunod na atake na pinakawalan ni Turing na nagsimula ng mag-init sa laban dahil sa mga pang-iinsultong ginawa ng lalaki sa kanya. Halos mawala na ito sa sariling katinuan dahil sa sobrang panggigigil sa inspektor. Pinilit naman ni Inspektor Sarmiento na makabangon sa kabila ng mga pinsala niya. Kahit todo sa panginginig ang mga tuhod niya dahil sa mga natamong matinding atake mula kay Turing. Matalim itong nakatingin sa aswang habang hawak ang sikmura kung saan siya malubhang napuruhan. Gamit ang mutya ay naisip ni Inspektor Sarmiento na ngayon na ang pagkakataon para ilabas ang kanyang nalalaman upang gamitin kay Turing sa pakikipaglaban. Ang mga pinagbabawal na orasyon na kanyang natutunan mula kay Apong Lizardo ay sinambit niya upang mapalakas pa ang katawan at magkaroon ng dagdag na bilis. Nagulat si Turing nang biglang magbago ang aura ng lalaki. Mas tumalim ang tingin at naging seryoso ito. Kasing talim ng pusa ang mga titig nito. Walang bahid ng takot na makikita sa kanyang mukha. Bigla tuloy nangatog ang buong katawan ni Turing sa hindi malamang dahilan. Napahakbang paatras ang kanyang mga paa pero huminto rin siya kaagad nang matauhan bigla. Ano itong nararamdaman ko? Natatakot ba ako? Hindi ito maaari. Mas malakas ako sa kanya dahil aswang ako. Hindi ako uurong sa pipitsuging lalaking ito. Bulong niya sa isip na bahagyang nakaramdam ng takot mula sa matinding aura na bumabalot sa katawan ng inspektor. Sumugod bigla si Turing gamit ang bilis kung saan bumatok kaagad ito ng suntok kay Inspektor Sarmiento. Ngunit sinalubong lang ng kamao ni Turing ang mga buto ng kamao ni Inspektor Sarmiento at nabali kaagad ang kamao niya. Napahinto saglit ang aswang dahil sa matinding sakit pero tinuloy niya pa rin ang sunod na atake. Nagpaulan ng kaliwat kanang suntok si Turing pero naiilagan lang itong lahat ng inspektor. Lumitaw sa ilalim ng trenchcoat ang baril na nakasukbit sa holster. Mabilis na napatras si Turing nang hugutin ito ng inspektor. Isang kamay lang ang ginamit ni Inspektor Sarmiento nang ikasa ang baril matapos pasirkuhin sa ere. Pumutok ang pistola at tumalsik ang kaliwang tenga ni Turing papunta sa puno. Nagulat ang aswang sa bilis ng pangyayari. Hindi niya nasundan ang lahat sa bilis gumalaw ng kamay ni Inspektor Sarmiento. Napahiyaw bigla si Turing nang unti-unting maramdaman ang kirot ng kaliwang bahagi ng ulo niya na duguan. Pinaikot muna ni Inspektor Sarmiento ang pistola bago ito ibinalik sa holster at tinakpan muli ng kapote. Magbabayad kang pangahas ka! Galit na wika ni Turing sa nangyari. Sumugod itong muli. Sa kanya inundayan ng kalmot ang inspektor. Subalit nakaiwas ito at isang kamao
ang bumaon bigla sa kanyang bodega. Parang nalunod si Turing sa lakas ng suntok na natamo. Hindi ito kaagad makahinga dahil sa pagsikip ng tiyan niya. Bumara ang hangin papunta sa daluyan ng baga at napaluhod agad si Turing sa lupa. Hinawakan ni Inspektor Sarmiento ang buhok ni Turing, saka ito binigyan ng malakas na suntok. Bumaon kaagad sa lupa ang pagmumukha ng aswang at sa lakas ng impact ay nagtalsikan pa ang mga buhangin sa paligid. Lupaypay na napadapa ang katawan ni Turing sa tindi ng ataking iyon. Hindi ito gumagalaw ng ilang minuto. Natakot naman ang mga tauhan ni Turing nang tumingin sa kanila ng matalim ang pulis. Dahan-dahan itong naglalakad papalapit, kaya napaatras sa kaba ang mga aswang. Matalim ang titig ni Inspektor Sarmiento na tila nawala uli sa sariling katinuan. Nang huminto ito sa harap nila, ay itinaas ng inspektor ang daliri at dinuro ang mga aswang. Halos maihi ang mga kalaban sa tindi ng kaba. "Susuko na kami! Hindi kami lalaban!" Sabay-sabay lumuhod sa lupa na nanginginig ang mga aswang. "Mamang pulis!" Sigaw bigla ni Limuel. Dito na nagsimulang mahimasmasan si Inspektor Sarmiento nang napatingin siya sa mga bata. Nawala ang pagkontrol niya sa kanyang mutya at bumalik ito sa dating aura. Nilapitan niya ang mga bata. "Kumusta kayo? Ayos lang ba kayo?" Tanong ni Inspektor Sarmiento na may bahid ng pag-aalala sa mga bata. "Opo, ayos lang po kami, mamang pulis," sagot ni Rita. "Ano pong nangyari sa inyo?" Tanong naman ni Limuel. "Ha? Nangyari? Bakit? Ano bang nangyari?" Tumingin sa paligid si Inspektor Sarmiento at nagulat ito nang makitang nakabulagta na ang mga aswang sa lupa. Ang ilan dito ay patay na. Samantalang ang iba naman ay nagtamo lamang ng matitinding pinsala sa iba't ibang parte ng katawan. Napansin niya rin si Turing na nakadapa habang nakabaon ang pagmumukha sa lupa. Humihinga pa ito pero hindi pa rin bumabangon dahil sa tindi ng pinsala na natamo. Nagtaka din siya nang mapansin ang mga aswang na nakaluhod sa lupa. Bumalik ang tingin niya sa mga bata na bahagyang nabuhayan ng loob sa nangyari. "Ako ba ang may gawa ng lahat ng yan?" Tanong ng inspektor. "Opo, mamang pulis, kayo po. Para nga po kayong halimaw kanina nagwawala eh. Takot na takot ang mga aswang sa inyo. Ang galing-galing niyo po." Nakangiting papuri pa ni Limuel at nanlaki ang mga mata ni Inspektor Sarmiento. "Talaga? Ako talaga gumawa niyan?" Halos hindi pa rin makapaniwala ang pulis sa mga nangyari. Ngunit natigilan ito nang maramdaman niya bigla ang pag-init ng kanyang mutya. Gumagalaw ito na parang may pinapahiwatig na mensahe sa kanya. Maya-maya pa ay naramdaman na lang ni Inspektor Sarmiento ang pagdating ng isang figura ng lalaki. Napaatras agad sa takot si Limuel nang makita niyang muli ito. Paglingon ni Inspektor Sarmiento ay bumulaga kaagad sa kanya ang isang matandang lalaki na nakasuot ng kulay itim na roba. Napakadilim ng aura na lumalabas sa pagkatao nito at napakadilim rin ng kanyang mukha kaya hindi niya ito makilala. Natatakpan ng hood ang ulo ng matanda at tanging maiitim na mata niya lang ang makikita. "Sino ka?" Tanong ni Inspektor Sarmiento na napatayo kaagad dahil sa napakasamang presensya na dala noong dumating na matanda na nakaroba. Hindi sumagot ang matanda. Tinignan niya lang ang mga tauhan niyang nakabulagta. Napatayo ang nakaluhod ng mga tauhan nang lapitan ng nakaroba ang nakadapang si Turing. Sa isang dampi lang ng kamay ay nakahinga ng maluwag ang bugbog saradong aswang. Dali-dali itong tumayo at hinanap kaagad ang taong gumulpi sa kanya. "Nasaan na siya? Nasaan ang gagong yun?" Sambit ni Turing na medyo nahihilo pa dahil sa mga natamong pinsala sa ulo at katawan. Ngunit natigilan kaagad ito nang makitang nasa tabi niya na pala si Lizardo. "Maestro, nandito pala kayo!"
Sabay nagbaw si Turing. Napansin niya si Inspektor Sarmiento na nakatitig lang sa kanila. "Ikaw! Pangahas ka! Magbabayad ka!" Gigil na gigil pa si Turing na lalapitan na sana si Inspektor Sarmiento. Ngunit hinarangan siya ng kamay ni Lizardo at napahinto ka agad si Turing. "Kung ganon, ikaw pala ang tumarantado sa mga tauhan ko." Magaspang ang tinig ng matanda. Natigilan naman sandali si Inspektor Sarmiento dahil parang pamilyar sa kanya ang boses ng nakaroba. Tumingin siya sa mga mata nito pero hindi natinag ang titig ng matandang aswang. "Mamang pulis, siya po ang pinuno nila." Sambit bigla ni Limuel. Pinatabi kaagad ni Inspektor Sarmiento ang mga bata. "Bakit mo ba ginagawa ito?" tanong ni Inspektor Sarmiento. "Wala naman. May layunin lang ako na dapat ipatupad. Pero mukhang hindi ka nakasama roon." Sagot ng matanda. "Maestro, hayaan niyong tapusin ko siya!" Sabat ni Turing. Sinakal ni Lizardo at umangat sa lupa ang aswang. Nangingisay pa ang mga paa ni Turing dahil hirap na itong makahinga. Pinakawalan rin ito ni Lizardo kalaunan at napaluhod si Turing sa lupa na hinahabol ang sariling paghinga. Halos mamatay na ito sa tindi ng sakal na inabot. Mas lalo tuloy natakot ang mga bata. Napaiyak na nga si Rita at niyakap siya ng kanyang kuya. "Kuya, natatakot ako." Saad nang nanginginig na si Rita. "Shh! Huwag kang matakot. Ako bahala sa'yo. Hindi ka pababayaan ni kuya. Nandito lang ako sa tabi mo." Wika naman ni Limuel at niyakap ng husto ang kapatid para tumahan. Napakamao naman sa galit si Inspektor Sarmiento. "Ito ang tatandaan mo. Huwag na huwag mong gagalawin ang mga bata. Kundi papatayin kita." Sigaw ng inspektor. "Talaga? Papatayin mo ako?" Kalmado sagot lang ni Lizardo. Sa isang iglap ay nakalapit kaagad si Inspektor Sarmiento. Nagulat ang lahat sa nangyari. Nagpakawala ng mabilis na suntok si Inspektor Sarmiento. Pero sa isang usal ng nakarobang matanda ay tumilapon ang pulis papunta sa bangin. Diretso itong nahulog habang magulo ang isipan. Bago niya kasi mabitawan ang suntok, ay nahawi ng hangin ang balabalang pinuno ng mga aswang at nakita niya ang mukha ng matanda. Gulat na gulat tuloy si Inspektor Sarmiento sa kanyang natuklasan. Halos hindi siya makapaniwala. "Bakit Apong Lizardo?" Bulong pa ni Inspektor Sarmiento sa isipan habang ito ay dire-diretsong nahuhulog sa bangin. "Mamang pulis!" Sigaw ni Limuel at tumakbo kaagad ito papunta sa bangin upang tignan si Inspektor Sarmiento. Pero ang tanging naabutan niya lang ay ang pagbagsak ng katawan ng pulis sa tubig. Hindi niya na ito matanaw nang mapunta ito sa ilalim, saka tinangay na ng malakas na agos. Napaiyak si Limuel sa nangyari dahil ang tanging taong pag-asa sana nila ay tuluyan na ring nawala. Dahan-dahang lumapit sa kanya si Lizardo. Nanigas tuloy ang katawan sa takot ni Limuel at hindi nakaimi. "Huwag mo na siyang isipin, bata, dahil ako na ang gagabay sa inyo simula ngayon." Wika ni Lizardo at umalis na ito. Naiwan naman si Limuel na nakatingin pa rin sa bangin habang umiiyak dahil sa hindi inaasahang pangyayari. Samantala, sa bahagi naman ni Edward, makalipas ang 2 araw, ay nagpasya si Edward na bumiyahe papunta ng San Antonio upang puntahan ang kanyang pamilya. Dali-dali itong kumilos matapos marinig ang balita sa radyo hinggil sa kalunos-lunos na nangyari sa isang liblib na baryo sa San Antonio. Ilang araw na ang nakalilipas magmula nang dumalo ang pamilya niya sa kasal ng kanyang ninong, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin bumabalik ang mga ito sa kabila ng katapusan ng pagdiriwang. Walang patid ang pagdagundong ng puso ni Edward habang nasa loob ito ng bus, sapagkat naririnig din niya sa radyo ang bilang ng mga namatay sa massacre na nangyari sa baryo.
Ngunit hindi pa kumpirmado kung sino-sino ang mga ito dahil ang iba ay walang identification. Ayon pa sa balita, sinalaki raw ng isang grupo ng mga kalalakihan ang baryo. Ngunit dahil sa mga tinamong pinsala ng mga biktima, ay di pa matukoy ng otoridad kung may kaugnayan ba ito sa mga bandido. Sapagkat ang natamong pinsala ng mga biktima ay sanhi ng mga hiwa sa iba't ibang parte ng katawan na maaaring nanggaling raw sa matatalas na bagay. Para silang pinagtataga ng walang habas dahil kalat-kalat ang mga putol na katawan sa loob ng bakuran. Nagkalat ang mga laman loob nila at nilalangaw na ito nang matagpuan ng mga residente ng kalapit na barangay. Gayunpaman, taliwas sa balita ang kumakalat ngayon sa buong sityo dahil ang hinala ng mga tao ay kagagawan ito ng mga aswang dahil may isang residente ang nakasaksi sa buong pangyayari. Nakita niya mismo ang madugong patayan na naganap sa bulwagan. Kitang-kita niya kung papaano sinalaki ng mga aswang ang mga nagsasayawan sa isang bulwagan sa harap ng bakuran. Lahat ay pinagpapatay at walang itinirang buhay, maliban sa kanya na hindi nakadalo sa kasal dahil sa hindi maganda ang pakiramdam niya noong araw na iyon. Nanatili lang siya sa bahay habang nanonood sa mga kapitbahay niya nagkakasiyahan sa bulwagan. Nakilala din niya ang leader ng mga aswang, kung saan tandang-tanda pa niya na nakabihis ito ng itim na roba at may suot na kwintas. Ito lamang ang natatandaan ng saksi. Bukod doon ay wala na. Hindi ito sigurado kung may nakatakas ba o wala dahil naging magulo ang pangyayari. Panay sigawan lang ang naririnig niya habang nakasilip siya sa siwang ng kanyang dampa. Takot na takot siya at hindi alam ang gagawin. Unang beses pa lang niyang makakita ng ganoon karaming aswang, kaya nablangko kaagad ang kanyang isipan. Napadasal na lamang siya na sana matapos na ang masamang bangungot na kanyang nakikita. Sa loob ng isang oras na pananatili sa bahay, ay lumabas ito nang mahinto na ang sigawan. Ngunit laking gulat niya nang bumungad sa kanya ang resulta ng ginawa ng mga aswang. Halos maduwal siya habang tinitingnan ang mga bangkay ng kanyang mga kapitbahay. Hindi niya ito masikmura, kaya bumalik na lang siya sa kanyang bahay at nagtago uli. Nang makarating sa terminal si Edward, ay sumakay agad ito ng tricycle. Sinabihan niya ang tricycle driver na ihatid siya sa baryo kung saan naganap ang marahas na masaker. Tumanggi pa noong una ang driver dahil mabigat ang daloy ng trapiko sa lugar na iyon at sa mahigpit na pagbabantay ng militar. Subalit sinabi ni Edward na may pamilya siya sa lugar, kaya napilitan din ito na ihatid siya. Tinanong niya ang driver kung ano ba talaga ang nangyari roon, pero kaunti lang din ang nalalaman ng huli dahil wala siya noong sandaling nangyari ang kaguluhan sa kanilang baryo. Ang alam ko ay inatake sila ng mga aswang. Sino pa ba ang gagawa ng ganoong karumal-dumal na krimen maliban sa aswang, di ba? Wika pa ng driver. Mas lalo tuloy kinabahan si Edward dahil baka nadamay na ang pamilya niya. Kung sana lang, tinugunan niya kaagad ang tawag ng kutob. Di sana inabutan niya pa ang mga ito. Hindi mapigil ni Edward ang pagtampol ng dibdib niya habang bumabiyahe sila sa lubak-lubak na kalsada. Sinasabayan ng bawat talbog ng mga gulong ang malakas na pintig ng puso ni Edward. Hindi ito mapakali na siya namang napapansin ng matandang driver. Iyo, patatagin mo ang loob mo. Naniniwala akong nasa mabuting kalagayan pa ang pamilya mo. Isipin mong nagpapahinga lang sila ngayon sa isang bahay, nagkakape sa ibabaw ng kawayang lamesa. Wika ng matandang driver. Salamat po sa payo, Tang. Pero hindi ko po talaga matiis na hindi kabahan dahil ilang araw na po silang hindi umuwi. 2 araw lang po ang itatagal dapat nila dun eh. Pero lumipas lang 4 na araw.
hindi pa rin sila nakakauwi sa amin. Alalang-alala na po ako sa kanila. Baka kasi may hindi na magandang nangyari. Sagot ni Edward na hindi mapigilan ang matinding kaba. Nauunawaan kita, iho. Magkakaganyan din ako kung ako ang nasa kalagayan mo. Pero hindi makakatulong sa'yo kung lagi ka nalang mag-iisip ng hindi maganda sa pamilya mo. Huminahon ka lang. Papasaan ba't makikita mo rin naman sila? Huwag ka mag-alala. Hindi na kita sisingilin sa bayad mo. Tulong ko na rin iyon sa iyo. Nakangiting wika ng matandang driver. Naku po, salamat utang. Ang bait nyo naman po sa akin kahit hindi nyo po ako kilala. Ani Edward na medyo nahihiya. Huwag kang magsalita ng ganyan. Lahat tayong Batanggenyo ay magkakakilala. Iisa lang ang kabisera natin. Kaya ugali ng bawat isa ang magtulungan sa ganitong panahon ng pangangailangan. Yan ang lagi mong tatandaan. Litaniya pa ng driver. Tumango lang si Edward. Mas dinagdagan pa ng matanda ang bilis ng pagpapatakbo ng tricycle upang madali silang makarating sa baryo. Pagkarating sa checkpoint ay nadatnan ni na Edward ang mabigat na daloy ng trapiko. Napansin nilang bumper to bumper ang mga sasakyan at ang iba ay nakuha pang magsingitan para madaling makarating sa mismong checkpoint. Hindi ko inaasahan na pati po pala sa probinsya ay traffic din. Ani Edward na bahagyang nakangiti na. Naku, ngayon lang ito ganito, iho. Dahil sa nangyaring malaking gulo sa Sitio Mariposa. Naging matindi kasi ang bakbakan ng dalawang magkabilang panig. Kaya heto't napaka-traffic ngayon sa lugar. Puno ng mga sundalo ang bawat barangay rito dahil sa pagambang pag-atake muli ng mga rebelde. Lahat ay nakahanda para hindi na maulit ang nangyaring madugong labanan. Paliwanag ng matanda kay Edward. Bakit putang? Hindi pa ba nila nakikita ang kampo ng rebelde? Tanong pa ng binata. Hindi ko rin alam eh. Saka mahirap talaga makita yun dahil nasa puso yun ng gubat. Sa mga grupong ganyan, talagang sa pinakatagong lugar sila magtatayo ng kuta. Pero sa palagay ko naman, kumikilos rin ang militar para hanapin ang kampong yun. Tugon ng matanda. Ganun po ba? Sambit lang ni Edward at napahinga ng malalim. Makalipas ang ilang oras ay umusad na rin sila hanggang sa checkpoint. Pinara ng isang sundalo ang kanilang tricycle at sinik ang loob at likod nito. Dahil bagong mukha ay hiningian ng sundalo si Edward ng identification para malaman kung saan ito nakatira. Pinakita naman kaagad ng binata ang ID niya at matapos itong busisihin ng sundalo ay binalik rin agad. Bago pa abantihin ay tinanong muna sila ng sundalo kung saan sila patungo. Sa Sitio Liwayway lang po, bossing! Sagot ng matanda. Bakit? Anong sadya niyo roon? Nakakunot ng noo ang sundalo dahil doon mismo ang lugar na nangyari ang masaker na hinala ng militar ay mga bandido ang may gawa. Dadalawin ko lang po ang pamilya ko. Si Edward na ang sumagot, kaya napatingin sa kanya ang sundalo. Pamilya mo? Bakit? Anong mga pangalan nila? Nakuha na namin kanina ang mga pangalan ng nasawi. Baka nandun ang pamilya. Napahinto ang sundalo sa pagsasalita. Sarge, wag naman po kayong ganyan. Wala na po kayo sa lugar kapag ganyan. Parang pinamumukha niyo sa bata na patay na ang pamilya niya. Sabat ng matandang driver na hindi nakatiis sa magaspang na pananalita ng sundalo. Ay, pasensya na. Humihingi ako ng tawad. Pero ang sinasabi ko lang naman, baka kasama sa listahan ang pamilya niya. Hindi ko intensyong saktan ang damdamin mo. Edward, tama? Paglilinaw ng sundalo. Opo, walang kaso po yun, sir. Sagot ng binata. Pero masakit din sa kanyang marinig ang bagay na iyon. Kung ganun, Sarge, maaari ba namin makita yung listahan na sinasabi mo? Saad naman ang matandang driver. Sige, ipapakita ko sa inyo. Maghintay kayo rito sandali, kukunin ko lang. Sambit ng sundalo at umalis na ito. Pumagilid naman ang matanda.
para makaabante ang mga sasakyan na nasa kanilang likuran. Pinarada nito ang kanyang tricycle sa gilid ng daan at hinintay na makabalik ang sundalo. Maya-maya pa ay dumating rin ang sundalo, dala ang isang long bond paper. Mula sa papel ay nakasulat ang mga pangalan ng mga namatay sa madugong masakir sa Sitio Liwayway. Inabot ito ng sundalo kay Edward at mabilis tinignan ng binata kung kasama ba ang pamilya niya sa listahan. Kinakabahan pa si Edward habang binabasa isa-isa ang pangalan ng mga namatay. Kaya lang kahit anong hanap niya ay wala siyang makitang pangalan ng isa man lang sa miyembro ng kanyang pamilya. Ni walang may apelidong Guerrero na nakasulat. Dahil dito, medyo nakahinga ng maluwag si Edward. Subalit nang umabot ang paningin niya sa pinakahulihang bahagi ng listahan, ay nagulat si Edward nang mabasa niya ang pangalan ng kanyang ninong na kasama sa mga namatay. Nanggilid ang mga luha ni Edward nang malamang patay na ang ninong niya. Hindi ito maaari. Wika niya habang pumapatak ang luha ni Edward sa papel. Nagkatinginan naman ang dalawa. Iho, bakit? Nandyan ba ang pangalan ng pamilya mo? Tanong ng matanda kay Edward. Wala po. Pero andito ang pangalan ng ninong ko. Halos mautal-utal si Edward sa pagsasalita dahil hindi niya makayanan ang sakit na nararamdaman. Naging mabuti sa kanya ang kanyang ninong noong maliit pa siya. Kaya hindi niya matanggap na kasama ito sa mga namatay. Tinapik ng matanda si Edward sa balikat upang mapakalma. Nakikirami ako sa iyo. Pasensya na. Wika ng sundalo. Hindi na niya kinuha ang papel kay Edward dahil may kopya pa naman sila sa detachment. Iniwan na niya sina Edward para bumalik na sa trabaho. Binigyan naman ng matanda ng tubig si Edward para medyo gumaan ang pakiramdam nito. Makalipas ang ilang sandali, nagpasya si Edward na tumuloy na sa baryo para hanapin ang pamilya niya roon. Hindi nagtagal ay nakarating din sila sa Sitio Liwayway. Naabutan nilang may malaking pagtitipon na nangyayari roon. Nakatayo sa harap ng baku-bakong lupain ang mga tao at nakasuot ng itim na damit. Lahat sila nakahawak ng puting kandila habang nagdarasal ang isang pari sa harap ng mga libingan. May mga krus na gawa sa kawayan at nakabaon sa mga himlayan. Sa ilalim ng krus ay nakalagang ang lapida ng mga pangalan ng namatay. Mukhang nagluluksa ang mga ito habang nakaharap sa puntod ng mga namayapa nilang kamag-anak na nasawi sa madugong masakir. 9:00 pa lang ng umaga at maaraw nang dumating sina Edward. Subalit tila pinakinggan ng langit ang mga pagluluksa at hinaing ng mga tao nang biglang dumilim ang paligid. Naroon lahat ng mga kaibigan at kamag-anak ng mga taong nasawi. Nang lumapit si Edward para tingnan ang mga puntod, ay nakita niya ang lapida ng kanyang ninong sa harapan ng pari. Nakasulat ang pangalan nito at may bulaklak na nakapatong dito. Bumuhos uli ang mga luha ni Edward dahil sa sobrang bigat at sakit na nararamdaman sa kanyang dibdib. Hindi niya mapigilang maghinagpis sa pagkawala ng isa sa kanyang mahal sa buhay. Ang laki pa naman ang naging tulong sa kanya ng kanyang ninong dahil ito ang nag-asikaso ng mga dokumento na kailangan niya para makapasok siya sa isang universidad. Hindi niya makakalimutan ang mga kabutihang nagawa nito sa pamilya niya, lalo na sa kanya mismo. Itinuring na siyang parang anak na rin ni Roger. Maya-maya ay kumulog at kumidlat ang langit at mas lalong bumigat ang mga ulap. Pumatak ito na parang mga luha ng binata na isa-isang rumaragasa mula sa maitim na mga ulap. Nang matapos ang misa, ay saka lumapit ang matandang driver kay Edward. Sa buong panahon na nasa libingan sila, ay tahimik lang ito. Walang pagtangis na nakita sa kanyang mukha. Ngunit tagos sa puso naman ang kanyang pakikiramay sa mga naulila. Nagpaalam na ang iba dahil sa ulan.
Ngunit nanatili lamang nakatayo sa harap ng puntod si Edward. Patuloy lang ito sa pagtangis. Sobra itong nasaktan sa nangyari. Hinawakan ito sa balikat ng matanda. Iyo, wala ako sa posisyon para magbigay ng payo. Pero ito lang ang masasabi ko. Alam ko ang matinding galit at kalungkutan na nararamdaman mo. Pero ang maipapayo ko lang, huwag kang magpapadala sa tawag ng karahasan. May mga bagay ka pang dapat gawin. Huwag mo aksayahin ang lahat dahil lamang sa paghiganti. Buhay pa ang pamilya mo. At naniniwala akong hinihintay ka nila. Mag-iingat ka lagi, iho. Aalis na ako. Paalam ng matanda kay Edward. Subalit agad itong natigilan ng isang lalaking nakahood ang biglang lumapit sa kanila. Kamag-anak ka ba ng namatay? Tanong ng lalaki na hindi makatingin ng diretso kay Edward. May kakaiba sa ikinikilos nito at medyo may pagkamaligalig na magsalita. Kamag-anak nga ho, bakit? Tanong naman ni Edward sa lalaki matapos nitong punasan ang kanyang luha. Kilala ko kung sino may gawa nito. Saad ng lalaki. Nagkatinginan kaagad sina Edward at ang matandang driver. Teka, sino ka ba? Tanong ng matanda. Ako ito, Mang Ramon, si Pidyong. Wika ng lalaki. Totoo ba to? Pidyong? Ikaw ba yan? Halos hindi makapaniwala ang matandang driver nang malamang buhay pa ang lalaki. Tinanggal ng lalaki ang hood at dito na kumpirma ni Mang Ramon na buhay nga ito. Akala niya kasama ito sa mga namatay. Isang himala na makita niya itong muli. Kilala niyo siya, tatang? Tanong ni Edward sa matandang tricycle driver. Oo, kilala ko siya, iho. Magsasaka rin siya sa lugar na ito. Dati rin siyang namamasada ng tricycle. Paano ka nakaligtas, Pidyong? Tanong ni Mang Ramon sa lalaki. Sa bahay na lang natin pag-usapan ang lahat, Mang Ramon. Sumunod kayo sa akin. Wika ni Pidyong at tumuloy na ito sa isang maliit na bahay na malapit lamang sa tirahan ni Roger. Sumunod naman kaagad sina Edward. Pagkapasok sa loob ay naupo sa lamesa sina Edward at nagtungo sandali sa kusina si Pidyong para gumawa ng pantanggal lamig sa katawan nila. Simple lang ang bahay ni Pidyong. Hindi man kumpleto sa gamit pero malinis at maaliwalas naman ito. Hindi nagtagal ay inilatag ni Pidyong sa harap ng dalawang bisita ang tinimplang kape na nasa tasa. Nag-uusok pa ito sa ibabaw ng lamesa. May pares din na tinapay. Paano ka nga pala nakaligtas? Pwede mo bang ipaliwanag sa amin ang lahat, Pidyong? Wika ni Mang Ramon. Sa buong buhay ko, ito lang ang pangyayaring hindi ko makakalimutan. Hindi maganda ang pakiramdam ko noong araw na iyon. Kaya nagpasya ako manatili muna dito sa bahay. Medyo masama nga ang loob sa akin ni Roger dahil hindi ako nakadalo sa kasal niya. Pero ipinangako ko naman na babawi ako agad kapag gumaling na ako. May ireregalo nga ako sa kanya na matagal yan ang gustong-gustong makuha. Pero sa tingin ko ay hindi ko na yun maibibigay sa kanya. Habang narito lang ako noon sa bahay nagpapahinga, dinig ko pa ang mga bisita nagkakasiyahan dyan sa bulwagan. Kaya naman nagpasya akong buksan kaunti ang bintana para panuurin sila at aliwin ang sarili ko. Pero bigla na lang bumulaga sa akin ang isang lalaki nakasuot ng itim na roba. Nakatayo ito mag-isa sa tabi ng puno ng makopa at hindi gumagalaw. Medyo nakatalikod ito kaunti sa akin kaya hindi ko mapansin ang mukha niya. Dahil dito, sinara ko ang bintana at sumilip na lang ako sa butas. Minatyagan kong mabuti ang lalaking iyon kung ano ang gagawin. Dito ko na napansin na nakatingin siya sa bulwagan. Pero matalim ang titig niya sa mga tao. Para bang may matinding galit ito sa lahat Hindi ko rin alam kung bakit siya naroon. Pero noong mga sandaling iyon, hindi maganda ang kutob ko. Makalipas lang ang ilang sandali ay nagulat na lang ako nang bigla na lang magsidatingan ang grupo ng mga kalalakihan. Nakasuot din sila lahat ng balabal at may takip ang mga ulo nila. Nakakatakot ang presensya nila. Tapos, yung sumunod na nangyari ang hindi ko na kinaya.
Halos maiyak na si Pidyong sa pagkikwento ng kanyang nasaksihan sa bulwagan. Sino ba ang mga taong yun? Bakit sila nasa kasal ni Roger? Tanong naman ni Mang Ramon kay Pidyong. Hindi ko rin alam. Basta ang alam ko lang, mga halimaw sila. Pinagpapatay nila ng walang habas ang mga bata at matatanda. Ang mga batang walang muwang ay hindi nila kinakitaan ng awa. Wala rin silang pinalampas maski isa. Mga halimaw talaga sila, literal. Paliwanag ni Pidyong sa matanda. Dumalo rin ang pamilya ko sa kasal. Pero bakit hindi sila kasama sa mga namatay? Tanong naman ni Edward. Ha? Nandito rin pala ang pamilya mo? Gulat na tanong ni Pidyong. Oo, pinsan ng tatay ko si Roger. Pero ninong ang tawag ko sa kanya. Tugon ni Edward na ikinagulat ng lalaki. Seryoso ka? Ikaw siguro yung batang madalas ikwento sa akin ni Roger. Ikaw si Edward, no? Tama? Saad ni Pidyong. Opo kuya, ako nga si Edward. Pwede ko bang malaman kung nasaan ang pamilya ko? Hindi pa kasi sila nakakauwi sa amin matapos ng kasal. Pagdating ko pa rito, ito pa ang maabutan ko. Gulong-gulo na ang isip ko kung paano ko sila hahanapin. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Napatayo si Edward dahil masyado na itong nadala ng emosyon. Lumabas ito ng bahay, subalit pinigilan kaagad siya ni Mang Ramon. Huminahon ka, iho. Naiintindihan namin kung bakit ka nagkakaganyan. Pero hindi ito ang tamang oras para umakto ka ng ganyan. Kumalma ka muna. Eto, uminom ka muna ng kape nang mainitan ang sikmura mo. Saad ni Mang Ramon, sabay iniabot ang tasa kay Edward. Tama si Mang Ramon, Edward. Huwag kang magpadalos-dalos ng kilos. Hindi natin kilala ang mga taong yun at kung saan sila nanggaling. Maaari kang mapahamak kung susubukan mong lagpasan ang limitasyon mo. Ang masasabi ko lang, huwag ka muna magpadala sa emosyon dahil maaari ka nitong kainin ng buhay. Litaniya pa ni Pidyong. Medyo kumalma naman ang damdamin ni Edward sa mga sinabi ng dalawa. Subalit hindi pa rin niya maiwasang mangamba para sa kanyang pamilya. Hindi siya sigurado kung dinukot ba ito ng mga aswang o pinagpiestahan na sila. Ganito ang gagawin natin. Pag tumila na ang ulan, ay saka tayo lalabas para hanapin ang pamilya mo, Edward, sa gubat. Magdadala ako ng mga gamit para mas mapadali ang paghahanap natin sa kanila. Mungkahi pa ni Pidyong. Maganda ang naiisip mong yang, Pidyong. Mabuti na ring hanapin sila sa gubat. Baka naligaw lang sila at hindi na alam ang daan papalabas. Sasama ako sa inyo para makatulong naman ako kahit papaano sa batang ito. Wika ni Mang Ramon sabay tapik sa balikat ni Edward. Sigurado ho ba kayo, Tatang? Baka maaksaya lang ang oras nyo kung sasama pa kayo sa amin. Paano ang pamamasada nyo? Ang pamilya nyo? Baka naghihintay na sila sa pag-uwi nyo. Saad ni Edward kay Mang Ramon. Nakaramdam na siya ng matinding hiya dahil napakalaki na nang naitulong sa kanya ng matandang iyon. Malaking abala na kung sasama pa ito at baka hindi na mapagtuunan ang hanap buhay. Huwag mo na ako intindihin, iho. Ayos lang ako. Ang mahalaga, marami tayong kikilos para hanapin ang pamilya mo. Sagot ni Mang Ramon. Wala kasing pamilya yan si Ramon, kaya wala rin niyang uuwian. Pagbubulgar naman ni Pidyong. Abay, loko to ah. Kung makapagsabi na wala akong uuwian, akala mo naman may pamilya rin siya rito na naghihintay. Anas naman ni Mang Ramon. Napangiti tuloy si Edward sa asara ng dalawa, kaya bahagya niyang nakalimutan ang kanyang problema. Uminom ito ng kape, saka kumain na ng tinapay, para may dagdag ng lakas pa siya para sa mga lakad mamaya. Kakailanganin niya ng sapat na lakas para tumagal siya sa gubat. Makalipas ang ilang sandali, kinuha ni Pidyong ang maliit na kaban mula sa ilalim ng kama na siyang pinaglalagakan niya ng mga kagamitan sa pangangaso. Nilapag niya ito sa lamesa at ipinakita sa dalawa. Halos mapatalon sa gulat si Mang Ramon nang sumirit papalabas ang mga ipis mula sa kahon. Sa takot ng matanda ay napatayo ito at napalayo sa lamesa. Nagtawanan tuloy ang dalawa dahil hindi nila akalaing takot pala sa ipis ang naturang matanda.
Matapos nito ay inilabas na ni Pidyong ang mga kagamitan niya na ginagamit sa pangangaso. Inaalikabok pa ang mga ito at inihipan ito ng lalaki. Dito na nasilayan ni na Edward ang mga magagandang kagamitan ni Pidyong sa pangangaso. May 2 crossbow, 1 sumpak, 3 punyal, at mayroon din itong mini revolver na bulitas lang ang maaaring ikarga. Nilalagyan ito ng pulbura at diretsyo ng pumuputok ng hindi kinakasa. Pinapili naman sila ni Pidyong ng mga gusto nilang dalhin. Nang may kanya-kanya na silang sandata ay gumayak na sila sa gubat matapos tumila ang ulan sa labas. Nagdala na rin sila ng mga flashlight dahil medyo madilim ang paligid dulot ng makulimlim na langit. Pumasok sila sa kagubatan kung saan sinuri ni Pidyong ang mga bakas na naiwan ng pamilya ni Edward. Sinabi niya kay Edward na malamang buhay pa ang pamilya niya dahil sa mga bakas nilang iniwan. Dahil dito, medyo nabuhayan ng loob ang binata. At sinundan nila ang mga bakas kung saan dinala sila nito sa masukal na bahagi. Dito napagtanto ni Pidyong na hindi lang mag-anak ang pumasok sa gubat, kundi may mga kasama din sila. At sa nakikita ng lalaki, maraming sumusunod sa pamilya ni Edward dahil sa hinahabol nila ang pamilya dahil magulo ang pattern ng mga footprints sa lupa. Nakalubog ang baging unahan kaysa sa hulihan, kaya malakas ang pakiramdam ni Pidyong na tumatakbo ng mabilis ang mga ito. Sa dami ng mga aswang na sumalakay sa baryo, ay nakatitiyak si Pidyong na hindi lamang 10 ang humahabol sa pamilya ni Edward, kundi maaaring 20 katao o higit pa. Siguradong nasa peligro ngayon ang pamilya ni Edward, kaya kailangan nilang magmadali. Teka, tignan niyo to! Nakakita si Mang Ramon ng isang kawayan sa may halamanan. Pinakita niya ito sa 2 at dito nila nalaman na may laman itong asin. Inipon ni Mang Ramon ang asin sa palad niya para makatulong sa kanila sa paglaban sa mga aswang. Nagpatuloy ang 3 sa pagsuyod sa gubat. Mabagal lang ang ginawa nilang paglalakad. Hinalughog mabuti ang bawat sulok at kapaligiran. Wala silang pinapalampas kahit maliit na detalye. Nang mapunta si Pidyong sa masukal na parte, ay may napansin siyang isang damit na nabalot ng dugo. Kinilatis niyang mabuti ang bakas ng dugong natuyo at nakumpirma niyang galing ito sa tao. Tinawag niya si Edward para ipakita kung pamilyar sa kanya ang damit. Kilala mo ba ang damit na ito? Tanong ni Pidyong. Hinawakan ni Edward ang damit saka sinuring mabuti. Napatulo naman agad ang luha ng binata nang makumpirmang damit ito ng tatay niya. Nagulat naman sina Pidyong sa nalaman. Huwag kang mag-alala, Edward. Naniniwala kong buhay pa sila. Damit lang yan. Malamang hinubad yan ng tatay mo para subukang iligaw ang mga aswang. Yung mga asin sa kawayan, alam kong siya rin ang may gawa noon. Bilib ako sa talino ng tatay mo, bata. Dahil nakaisip pa siya ng paraan kahit namimiligro na ang buhay nila. Wika ni Pidyong para gumaan ang loob ni Edward at alisin ang mga alalahanin sa isip nito. Gayunpaman, kung siya ang tatanungin, mas malaki ang tsansang patay na ang mga ito dahil sa mga panganib na nakaamba sa kagubatan. Labas pa dito ang mga mababangis na hayop na nagkalat lamang sa paligid. Swertihan na lang kung makaabot pa sila sa talon kung saan mas ligtas na pagtaguan, lalo na sa mga hayop na umaatake ng tao. Kaya ang survival rate na nakikita ni Pidyong sa mag-anak ay 50-50 lang. Magpatuloy na tayo. Mas lalong magiging delikado para sa atin kung aabutan tayo ng pagdilim rito. Ani Mang Ramon. Mabuti pa nga. Tara, tuloy na tayo. Saan naman ni Pidyong? Nagpatuloy na ang 2 habang hindi iniwan ni Edward ang damit ng tatay niya at inilagay muna ito sa bag. Sa paglalakad-lakad nila ay bigla na lang nakaramdam ng kakaiba si Pidyong sa paligid nila. Nasa kalagitnaan pa sila ng pagbabagtas sa maputik na daan
nang biglang uminit ang pakiramdam ng lalaki. Sa nakikita niya ay may isang nilalang ang nagmamasid sa kanila sa malapit. May suot na pangontra si Pidyong sa katawan, kaya alam niya kung anong klase ng nilalang ang nagmamatyag sa kanila. Isa itong tikbalang at sa palagay ni Pidyong, sinusubukan silang iligaw nito dahil nakapasok sila sa teritoryo ng tikbalang. Huminto sandali ang lalaki. "Bakit, Pidyong? May panganib ba na paparating?" Tanong pa ni Mang Ramon kay Pidyong dahil bigla na lang huminto ang lalaki nang walang dahilan. Nagtaka din sila nang tumalungko si Pidyong at may binigkas itong orasyon. Maya-maya ay isang mahabang halinghing ng kabayo ang bigla na lang umalingaw-ngaw sa buong paligid nila. Agad namang kinilabutan ang dalawa sa narinig. Pero sinabihan agad sila ni Pidyong na kumalma lang dahil sinusubukan niyang kausapin ang lalaking tikbalang na palagpasin sila sa daan. Kasunod nito ay bumulwak mula sa kung saan ang isang manipis na usok. Mabilis itong kumakalat at ilang segundo lamang ay kaagad nang nabalot ng usok ang paligid. Kaya hirap nang makakita sa paligid ang tatlo. "Anong nangyayari?" Pagtatakang tanong ni Edward. Hindi niya inaasahan na may maiengkwentro silang ganito, kaya hindi pa handa ang kanyang sarili sa mga nangyayari. "Mukhang sa nakikita ko, tinatakpan ng tikbalang ang buong paligid natin para hindi natin ito makita." "Pidyong, pwede mo ba itong gawa ng paraan?" saad ni Mang Ramon. Hindi lingid sa kaalaman niya ang nalalaman ni Pidyong dahil isang albularyo noon ang kanyang ina. "Sige, ako bahala." Matapos magawa ang maikling ritual, ay umihip ng hangin si Pidyong at binuga nito ang usok na unti-unting kumakapal. Mabilis na nahawi ang usok sa buong paligid sa ginawa ng lalaki. Kaya dahil dito ay nakita rin nila sa wakas ang tikbalang. Mula sa masukal na bahagi ng kakahuyan ay dahan-dahan itong naglalakad papalapit sa kanila. Dama ng tatlo ang mabibigat na yabag ng tikbalang na bumabaon pa sa lupa bawat paghakbang nito. Naghanda kaagad si Mang Ramon sa maaaring mangyari sapagkat hindi lang isang nakakatakot na nilalang ang kaharap nila ngayon dahil may kakayahan din itong kontrolin ang isip ng tao. Mahilig itong magmanipula ng tao para gawing laruan. Dakilang kaibigan, patawarin mo kami kung kami naging mapangahasman, pero hindi namin sinasadyang makapasok sa iyong teritoryo. Bagkus, nagkataon lang na dito tumuloy ang mga bakas. May hinahanap kasi kami mga tao. Nawawala sila sa kagubatang ito. May napansin ka ba sa kanila?" Tanong ni Pidyong sa tikbalang. "At sino kayong mga tampalasan?" Mataas na tinig na tikbalang na animoy nagbumula sa ilalim ng hukay ang boses. Pinagmasdan nito ng tingin ang tatlo at kaagad nanlamig sa takot si Edward nang huminto ang titig nito sa kanya. Halatang natipuhan nito ang binata. Natakot si Edward sa kakaibang tingin sa kanya ng tikbalang. Napakataas nito na umaabot siguro ng 7 talampakan at may pagkabrusko ang katawan. Kahit 10 tao pa ang pasanin ay baka kayanin itong buhatin sa tatag ng katawan. Pero sa kabila ng nakakatakot na itsura, ay napakalambot naman ang puso ng tikbalang pagdating sa taong natitipuhan niya. Ang ulo nito ay may kalaparan. May gintong buhok ito sa likod ng ulo na siyang nagbibigay ng lakas at tatag sa kanyang katawan. Napansin din ni Pidyong ang kakaibang titig ng tikbalang kay Edward, kaya gumawa siya ng paraan para sa kanya mabaling ang atensyon nito. Pinilantik niya ang mga daliri niya para maagaw ang atensyon ng naturang tikbalang. "Kaibigan, patawad. Kung iyong mamarapatin, aalis na sana kami sa teritoryo mo. May hahanapin pa kami." Magalang nasabi pa ng lalaki, pero hindi nagustuhan ng tikbalang ang pilantik ng dila ni Pidyong. "Hinihingi ko ba ang opinyon mo?" Singhal ng tikbalang at bumaling agad ang tingin nito kay Edward. Nabahala naman sina Pidyong at Mang Ramon dahil nakikita nila natitipuhan talaga ng tikbalang si Edward.
Ni isang beses ay hindi malang ito kumurap habang diretsong nakatitig sa gwapong binata. Marahil, hinihipnotismo na nito si Edward para madali na lang itong mapasunod sa gusto niya. Edward, huwag kang tumitig sa kanya. Ginagayuma ka niya. Kapag nahulog ka sa ilalim ng kontrol niya, tiyak, katapusan mo na. Mahinang bulong pa ni Pidyong kay Edward. Mistula namang binuhusan ng malamig na tubig si Edward nang matauhan ito matapos tapikin ng malakas ni Mang Ramon sa balikat. Ni hindi malang namalayan ni Edward na unti-unti na pala siyang hinihipnotismo ng tikbalang habang nakatitig ito sa kanya. Nakatulala lang ito na tila wala sa sarili. Humalinghing ang tikbalang, umakyat ang dugo nito sa ulo sa ginawang kapangahasan ng dalawa. Lagot! Galit na siya! Bulalas ni Mang Ramon. Bakit? Ano bang ginawa natin? Pagtataka naman ni Edward na walang kamalay-malay sa mga nangyayari. Natipuhan ka niya at may plano siyang kunin ka. Hindi madaling kalabanin ang nilalang na ito, Edward. Kaya dapat tayo mag-ingat. Ang gintong hibla namang ang natatanging kahinaan niya. Dapat natin iyong makuha. Tugon ni Pidyong kay Edward. Anong pinagsasabi mong hibla? Tinuro agad ni Pidyong ang gintong hibla sa likuran ng ulo ng tikbalang. Kaya hindi maiwasang magulat at kabahan ni Edward. Ano ka mo? Sinasabi mo bang kukunin natin ang bagay na yun sa kanya? Nasisiraan ka na ba? Sambit ni Edward. Hindi pa sa ngayon, pero malapit na. Kung hindi natin makukuha ang buhok na iyon, mamamatay tayong tatlo rito nang walang kalaban-laban. Wala akong gamit laban sa nilalang na ganyan. Kaya bilis at liksi ang gagamitin natin para makalapit sa kanya. Ikaw ang pinakabata sa atin, kaya ikaw ang lalapit at kukunin yun. Saad ni Pidyong. Ano sabi mo? Gulat muli ni Edward. Nakuha pa siyang utusan ng lalaki kahit takot na nga siya sa tikbalang. Gagawa ako ng daan para makalapit ka. Wika naman ni Mang Ramon at nagsimula itong inisin ang tikbalang sa pamamagitan ng paghagis niya ng mga bato patungo sa nilalang. Sunod-sunod na tumama ang bato sa mukha ng tikbalang na agad naghimutok sa galit mula sa ginagawa ng matanda. Kinahig nito na parang manok ang isang paa saka sumugod sa tricycle driver. Agad na pakaripas ng takbo sa mga puno si Mang Ramon at umikot-ikot siya roon. Sininyasan ni Pidyong si Edward na kumilos na dahil naibigay na sa kanila ng driver ang pagkakataong maisahan ang tikbalang. Wala nang choice si Edward kundi ang umakyat sa puno upang masakyan sa likuran ang nilalang. Dumakot naman agad ng asin si Pidyong para gumawa ng bakod upang maikulong ang tikbalang. Binuhos niya ang asin sa pabilog na hugis at mula sa gitna ay gumuhit ito ng maliit na tatsulo. Mabisang paraan ito ang pigil sa espiritu ng nilalang para hindi makagawa ng anumang pagkilos. Ngunit panandalian lamang ito at hindi magtatagal ay makakakilos na rin ang maayos ang tikbalang sa oras na tangayin ng hangin ang mga asin. Nang makaakyat na si Edward sa puno ay sakto rin naman na natapos ni Pidyong ang paggawa ng siling. Nasa tapat ng puno ang bakod kaya isang talon lang ay makakalapit na si Edward. Ang kailangan niya lang gawin ay kunin sa ulo ng tikbalang ang gintong hibla para manghina ito agad. Bilis at liksi lang ang gagawin ng binata para magawa niya iyon. Nagulat sina Edward at Pidyong nang sumigaw si Mang Ramon. Nagawa na pala itong abutan ng tikbalang at hinihila na siya papaatras. Babaliin na sana ang mga binti ni Mang Ramon nang isang hindi nakikitang puwersa ang tumama sa leeg ng tikbalang. Napaatras ito at nakawala si Mang Ramon. Kumaripas ito papunta kay Pidyong na nasa ilalim ng bibig ang palad. Bumabato siya ng tigalpo kung saan alam niyang mahina sa sakit ang tikbalang. Ayos na ba kayo, Tatang? Pag-aalala ni Edward sa matanda habang nakatungtong ito sa sanga ng puno. Oo, ayos lang ako. Tugon naman ni Mang Ramon. Nagawa niyo na ang tungkulin niyo, Mang Ramon. Kaya umakyat na rin kayo at ako nang bahala rito.
wika ni Pidyong. Biglang nagbago ang aura ng lalaki na parang sinaniban ng masamang espiritu. Wala itong tanga na mutya o agimat. Pero ang sandong suot niya sa ilalim ng long sleeve ay tadtad ng mga mantra at sutra. Ito ang nagsisilbing proteksyon niya at suportang tibay na hindi matatawaran. Maari itong hindi tablan ng mga suntok o atake dahil magsisilbing bullet vest niya ang sando. Pero may limitasyon din ang paggamit nito. 5 hanggang 6 na minuto niya lang magagamit ito. Ginawa ito ng samahan ng mga tadtad para hindi sila tablan ng bala ng mga kalaban. Dahil dito, hanggang kalasag lang ang meron si Pidyong. Wala itong hawak na sandata upang ipukul sa tikbalang. Kaya naman ang tanging pag-asa na lang nila ay si Edward na magawa ang trabaho niya. Nahugutin ang gintong hibla ng tikbalang sa buhok nito sa bandang likuran. Sumugod agad ang tikbalang kay Pidyong. Napaatras ang tikbalang sa lakas ng suntok ni Pidyong sa napakalaki nitong katawan. Umusan lang orasyon ang lalaki para pabigatin kaunti ang kamao niya. Pero sa tatag ng katawan ng tikbalang ay baliwala lang ang atake ni Pidyong. Animoy itinulak lang siya na isang bata. Nag-swing ang kamay ng tikbalang papunta sa leeg ni Pidyong. Tila bumagal ang oras nang kumilos ang lalaki. Tumagos lang sa ulo niya ang atake ng nilalang. Nagpaulan ng mga atake ang tikbalang na iniiwasan lang din lahat ni Pidyong hanggang sa makakuha ito ng tiyempo at binigyan niya ito ng isa pang suntok na nasalag naman kaagad at niyakap na siya ng higanting nilalang. Ayoko talaga sa mga taong pakialamero. Damhin mo ang init ng mga braso ko. Mahigpit ang pagkakayakap ng tikbalang at hindi makakawala si Pidyong. Anong gagawin natin, Tatang? Mukhang nahihirapan na makawala si Pidyong. Baka mamatay siya. Pag-aalala ni Edward sa kalagayan ng magsasaka. Huwag ka munang gagawa ng hakbang na hindi sinasabi ni Pidyong. Maghintay lang muna tayo, iho, hanggang sa hindi natin na ikukulong sa harang ang tikbalang. Awat ni Mang Ramon kay Edward na todo pag-aalala kay Pidyong. Pero mamamatay siya kapag hindi tayo kumilos. Sambit ni Edward na akmang bababa pero pinigilan ito ng matandang driver. Nakita ni Mang Ramon na hinugot ni Pidyong ang mini revolver niya sa tagiliran. Pero dahil sa kinakapos na siya ng hininga, ay hindi niya ito mabunot pa. Nilabas ni Mang Ramon ang crossbow, sabay pinuntirya sa binti ang tikbalang. Nagsalpak ito ng isang palaso sa pana at pinisil niya agad ang gatilyo. Tinamaan sa binti ang tikbalang at napaungol ito sa sakit. Naitapon niya palayo si Pidyong papunta sa isang puno. Nagsalpak muli ng isa pang palaso si Mang Ramon, ngunit bigla na lang inihagis sa kanila ng tikbalang ang palasong bumaon sa binti nito. Munti ka nang tamaan sa ulo ang matandang driver. Mabuti na lamang dahil laging maagap si Edward. Direktang bumaon ang palaso sa sanga nang makailag ang dalawa. Tumayo naman si Pidyong nang makarecover ito kaagad. Edward, Mang Ramon, huwag muna kayong gagawa ng anumang pagkilos nang hindi ko sinasabi sa inyo. Sigaw ng lalaki sa dalawa. Muntik na silang madisgrasya dahil sa pakikialam nila sa laban. Biglang nayanig ang lupa nang sumugod ang tikbalang kay Pidyong. Sa isang iglap ay naglaho si Pidyong na ikinagulat naman ng nilalang. Saan siya nagpunta? Napatigil ang tikbalang. Hindi ito makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Maging si Mang Ramon ay nagulat din. Inisip nila kung saan ito natutunan ni Pidyong. Masyadong lagpas na iyon sa katangian ng normal na tao. Hindi kaya may sinambit na ipinagbabawal na orasyon si Pidyong at ginamit ito para makailag sa tikbalang. Ito ang naglalaro ngayon sa isip ni na Edward. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 32. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.